si Mazolo nagbabalik. At syempre, bago tayo mag-chismisan dito, bago tayo tawag nito, yung manira, joke lang, hindi tayo maninira dito, tayo friendly po dapat, hindi naman tayo bias na katulad ng iba dyan. Tayo po'y pantay, tayo po'y magbibigay na paghuhusga na pantay. Kung ano lang nakikita natin, kung ano lang ang nasasagap natin sa, alam mo na, uso ang social media, mga stream media, atin yung pupunahin kung may nakikitang mali. Yun po. Ngayon po, pag-uusapan natin, bago lahat tayo mag-usap is, please like and subscribe to my channel. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko na Mark Solo, i-subscribe mo na, i-hit mo yung notification bell para update tayo sa ating mga bagong video na ilalabas na katulad nito. Okay, umpisa ng alin. So ito nga po ang mainit na balita, no? Siyempre politika pa rin. Yan naman po talaga ang main reason kung bakit ako naririto, kasi alam niyo na yung mga ibang vlogger pinapatawag, nagbabawas na po. So dati kong vlog na sabi ko, pag pinakulong ang isang mang vlogger o higit pa, maglilipa na ang mga katakot-takot ng mga vlogger na pro DDS. Yun po ang aking naunang vlog noon. So ito, nakakatotoo, imbis na hindi ako maggaganito, na ganito na lang. Dahil nga po, ito lang po yung paraan natin. Ito lang po ang paraan natin para ipahayag ang ating nararamdaman kung anumang kamalian na ginagawa ng ating pamahalaan o pamunuan ng ating gobyerno, ang ating mga opisyal ng ating gobyerno. Okay, Pilipinas, handa ka na ba? So ito ang pag-uusapan natin, si former President Roa Duterte ay nais ipakulong ng mga ibang congressman dahil daw umano sa pagbabanta. Anong pagbabanta nga ba yan? Pagbabanta na sabi nito nung nakaraang proclamation rally ni former president na nag-speech siya na kung hindi man tayo makapasok sa Senado, kailangan pagpapatayin. Parang obvious naman. Parang saturated naman yung pagpapatayin. Ang sabi niya doon, kailangan natin pumatay ng 15 senador para magkaroon ng slot. Lahat tayo pasok. So, yan po yung gustong ireklamo kung bakit nagkaso yung mga ibang congressman at pinaimbestigahan sa NBI. Ito naman NBI, paniwalang-paniwala. Ano na sa bibig ko? Paniwalang-paniwala kung may katotohanan niya ba? Oo. Totoo ang sinabi ni PRRD na kailangan pumatay. Pero, kung ikaw ba may pinag-aralan at siyempre, pag ikaw may pinag-aralan, alam mo yung kilos ng tao, kung anong klaseng tao yan, kung palabiro ba yan o hindi. Parang hindi na kayo nasanay sa 6 na taon. Pagmumura, yung mga pa-joke-joke, pati ba naman yung mga ganyan, siseryosoin nyo? Alam nyo sa ginagawa nyo, mga ibang kongresista, masyado kayong seryoso. Masyado kayong focus sa kasiraan ng ibang tao. Tulad na lang ni Duterte. Siguro pag sinabi ni Duterte nang rape ako ng babae kagabi, papaniwalaan nyo. Kasi dalawang lang naman yan ganito, sasabihin ko, para makapasok tayo sa Senado kailangan natin pumatay ng kisig katao, pero nakangiti. Tapos nagkakamot. Anong yun? Seryoso ba yun? Siyempre hindi. Dahil kung ikay palabirong tao, hindi mo papaniwalaan. Depende na lang kung masyado ka seryoso. So, ayan po. Alam nyo sa ginagawa nyo mga kongresista kayo. Joke. Mga kongresista, napaka-sensitive nyo sa mga sinasabi ni PRRD kung ano-ano na lang negative. Sabihin niya, siseryosohin nyo. Hindi nyo alam na sa kagaganyan nyo, nasisira kayo sa taong bayan. Nasisira kayo sa kapwa Pilipino. Ayan na nangyayari sa inyo. Tingnan nyo. Imposible namang walang negatibong comment para sa inyo dahil sa kakaganyan nyo. Ikaw ba naman may 150, siyempre paglalaban mo yan.
paglalaban mo, bubulungan ka ng mga master nyo na, papatayin daw pala ng mga senador. Tama-tama, mag-react kayo dahil hindi nyo alam ginagawa ni Duterte yan para maratel kayo. Yan yung alam mo si Duterte magaling sa strategy yan. Strategy na ganito para yung mga utak nyo pupokus talaga dyan pero hindi kayo makagawa ng ibang hakbang. Kayo naman dahil sa seryoso kayo, hindi nyo alam pinagtatawanan lang kayo ng kabilang partido. So yun po yung nangyayari. Sa totoo lang, napaka-sensitive nyo po. Pagkakibot ng bundot, demanda. Kibot ng kaso. Ito naman may mga pinag-aralan kayo, alam mo, hindi kayo, parang hindi nyo kayo nasanay hindi kayo lumaki sa naging teenager kayo na may mga kanya kayong kaibigan na kung magbiro ay parang totoo, pero biro lang pala. Masyado kayong sensitive. Saka ganyan nyo, inaayawan na lang talaga kayo ng mga tao. Nagiging negatibo kung kayo'y open sa social media. Tingnan nyo yung mga reaction na comments at saka reaction nila dyan. Pinagtatawanan kayo. Haha. Ayan, yan yung mga kaso-kaso na yan. Alam nyo ba, sa tanda ba ni PRR di magagawa niyang ganun? At saka walang taong gumagawa ng ganun sa history ng mundo. Papatayin mo, nung unang panahon lang yun. Sa history ngayon sa Pilipinas, gagawa 15 senador papatayin para maging senador. Kung ako ipapatay, alam mo, kung ako si PRD, kung ako kung papatay ako ng 15 senador, ba't ako magsasabi? Di nalaman nyo. Nako, asan yung mga utak? Mga utak nyo. Ay, nako. Naturinan ba naman kayong mga edukado, apisyonado, aristokrato? Pero ganyan kayo mag-isip sa inyong kapwa. Hayaan na natin si PRR dahil yan lang po. Tawag niya lang dyan tawag nito parang nililin lang niya kayo para mayroon kayong issue na bagong pang-attack. Pero pinagtatawanan ho kayo ng kabilang partido. Kung ano-ano na lang. Siniseryoso nyo. Ayun pa nga sa ibang senador. Si Jinggoy, si Revilla. Walang issue sa ganun. Dahil kilala natin si PRRD, di ba? Na talagang ganun magsalita. Kayo naman, siniseryoso nyo. Pero yung mga tao talaga na pumatay, hindi nyo yung dinidemanda o kinakasuhan. Kasama nyo yan Kasama nyo. Nangingidap ng mga bata, child abuser. Pero kasama nyo, hindi nyo kayang, ano ba yan? Ay, naku, itong gobyerno na ito. Alam nyo, mula nung nanalo sa BBM, 3 taon na tayo naging uto-uto. Hanggang ngayon ba naman, magpapautok pa rin tayo? Sana sa darating na election, mga senatorial candidates natin, solid po tayo na PDP laban dahil kailangan palitan na natin yung mga luma. Yung luma nagkaroon na nga, gusto pa magkaroon. Bigyan naman natin pagkakataon yung mga wala na magkaroon. Ano ngayon kung mangurakot yung PDP? Pero majority naman hindi yan mangurakot dahil ang utak ng mga yan puro paglilingkod sa bayan. Ang utak ng mga yan puro lang tulong sa bayan. Walang inisip kundi tumulong sa kapwa nila Pilipino. So, yan po. Yan lamang po ang masasabi ko sa mga mamayang Pilipino. Hindi hindi vote wisely, kundi vote once. Isang beses ka lang bumoto. Tandaan nyo yan, pumili na talaga kayo. Hindi ko inakayat na piliin nyo yung kung sino mang napili ko. Basta ang napili ko talaga PDP laban. Bahala na kayo magkaroon ng comparison kung kunwari si Pacquiao itatapat mo kay Marcoleta. Sino nga ba si Pacquiao? Si Pacquiao sikat sa buong mundo. Pero nung nakaraang nandun siya sa Senado, ano bang ginawa niya?
Tapos ngayon tatakbo na naman. Bakit? Tapos yung partido na kinaniban niya, dati niyang kinamumuhian. So ano sa tingin nyo? Bigyan ko kayo ng clue. Bigyan ko kayo ng tawag neto. Yung pag-iisipan. Crossword. Anong klaseng taong ganun? Halos isukan niya noon si BBM na buligo yung mga Marcos, papakulong ko sila, gagawa ko ng mega prison. Si Imelda papakulong ko. Matanda na si Imelda, nasa 80 na yata, 90. Papakulong mo pa? Kailangan managot sila sa taong bayan ng mga ill-gotten wealth. So ayan na po. Ngayon, pero ano nangyari sa'yo? Dati kang PDP pero lumipat ka dyan sa alyansa. So, sa tingin nyo, mga kaibigan, anong tawag sa mga taong ganun? Ako, wala akong hinanakit sa mga ganyan, na alam ko, mayaman si Pacquiao, sikat, ayan, kilala. So, sa akin, baliwala po yan. Kung tao ka namang walang prinsipyo at paninindigan, baliwala po yan. So, ito naman, si Lito Lapid. Si Lito Lapid. Ipantapat mo kay, sabihin natin, JB Bundok. Isang neophyte sa politika. Neophyte, abogado. Ipantapat mo. Ngayon, si Lito Lapid, nakailang termino na ba? 4 siguro, 3. Sa Senado. May na ano ka ba na tumulong si Lito Lapid? Nagka-issue pa. So, ano ba? Dapat bumoto na tayo ng bisa lang tayo bumuto, sana yung mga bago naman. Hayaan natin kung yung mga bago na ito na ating minuto, wag tayo magsisi dahil hayaan natin kung mangurakot sila. At least nagkaroon sila dahil sa atin, di ba? Ngayon, yung dating nagkaroon na 3 beses, pangalawang beses nagkaroon na, magkakaroon ba sa pang-4 na beses? Aba, lugi na tayo dyan. Hayaan mo naman yung mga wala ay magkaroon, di ba? Siyempre, alam mo na, sino ba to? Si Bong Revilla. Si Bong Revilla. Sa anong pamahalaan ba siya nakalaya? Siyempre, sa pamahalaan Duterte. Ngayon, asan siya? Nandun siya sa alyansa. Wala siya sa PDP. So, ngayon, kayo na bahala mag-isip kung anong klaseng mga taong ganyan. Nakaupulat lahat. Ano bang ginawa? Hindi naman sa ilalo kung anong ginawa. Kasi syempre may mga ginawa din niya sa mga distrito nila. Sa mga lugar-lugar nila sa bayan nila, di ba? Hindi naman natin inaano kung anong ginawa. Pero wala tayong nakita na nagkaroon man lang ng ganito. Hindi katulad ng kay Bongo. Tapat mo si Bongo kay Revilla. Si Bongo, re-electionist. Si Revilla, re-electionist. Si Bongo, pag naisip mo si Bongo, maiisip mo Malasakit Center Ang dami natutulungan, di ba? Kaya kung sa inyo mga kapwa ko Pilipino, vote once lang. Isang beses lang tayo boboto. Dapat yung matino. Ito yung ang sinasabi pa nila is napabili lang ng suka, nag-deliver lang ng suka nabigyan na COC. Okay lang, pero makikita mo naman sa mga Team Suka daw kung sabihin nila, ang kanilang pagsusumikap mula sa suka, naging senador, naging mayor, naging abogado. Di ba kagandahan ng pag-uugali yun? Ikaw, hindi ka nga umaano ng suka, di mo nga maamoy yung suka, pero anong nangyari? Naging senador ka na, pabalik ka sa pagkasenador, anong ginawa mo? Tapos sabi pa nito ni Bongbong Marcos nung Yolanda tragedy daw noon, ang una daw dumating na responde galing kay Tolentino. Hello! Ako, biktima ng Yolanda noon. Biktima ako ng Yolanda. Halos pag bumaha yung tubig, ang ginawa ko noon, nagtali sa may kahoy, sa may pader, habang tumataas yung tubig, gumaganon ako. Pero yung mga dala-dala ko, tinago ko dun sa may puno para pag tumaas yung tubig, tapos tumila may balikan pa akong mga gamit. Halos wala kami makain dahil sa
nakakasulasok na amoy. Sabi nga nung mga volunteer doon, magsitulong kayo, maghakot ng bangkay. Maswerte kayo. Sila ang hinahakot nyo, hindi kayo ang hinahakot. Kaya, ang ginawa namin, tumulong talaga kami. Pero yung dumating talaga na responde, sa totoo lang, doon sa Leyte, ang Team Duterte talaga. Team Duterte. Sila po talagang unang tumulong. Alam mo si Tolentino, Maynila hanggang tawag dito? Maynila hanggang Leyte, makakarating agad. Wow! Doon pa lang sa may Palo hindi ka na makakarating doon sa dahil nagtumbahan yung mga kahoy-kahoy dahil sa lakas ng tubig, sa taas ng tubig. Tapos sasabihin mong unang dumating. Wow! Napakaswerte mo naman, Tolentino. Kaya alam nyo, itong administrasyon na ito, hindi ako against administrasyon na ito dahil ako DDS. Pero gusto ko lang talaga si Duterte nung namumuno siya dahil alam nyo, muntik na rin ako madali ng mga adik nung hindi pa siya presidente dahil napagtripan po ako ng mga adik dyan sa labas. Nakatakbo lang ako, nagmumotor ako, madaling araw na ako dumating. Nung Duterte na, hinahanap ko yung mga nagtitrip sa akin. Halos wala na. Yun po ang kaibigan ng Duterte at saka ng gobyerno ngayon at saka nung nauna pa kay Duterte. Kaya sana maibalik natin ng mga Duterte sa pamumuno ng ating bansang Pilipinas dahil critical na po. Halos malilimas na po. Wag nating hayaang malimas ang kaban ng bayan. Huwag nating hayaan tuluyan malimas ang kaban ng bayan sa kagagawan nila, pamimigay ng ayuda. Hindi po ayuda ang kailangan natin. Ang kailangan po natin maglikha ng mga maraming trabaho, maraming bahay. Yun po ang kailangan ng tao, hindi yung ayuda. Kasi ang ayuda madali maubos. 1 to 3 days lang ubos na. Yung 5,000 mo ubos na sa taas ng bilihin. Tapos ayuda, ay nako, mas gugustuhin ko pa yung walang ayuda basta may pagkain na mura. Madali na gawa ng paraan yung pagkain kahit walang ayuda basta mura, madali lang gawa ng paraan. So yun lamang po. So mga gustong nagkakaso dun sa former President Roa Duterte, mababaliwala lang ho kayo. Kasi hindi nyo alam kung paano yung tawag nito, yung magtansya ng ugali ng tao. Hindi nyo alam kung paano tawag nito, tumingin kung biro lamang ba o siseryosohin. Sa totoo lang, kung ako'y papatay, ba't ako magsasabi patay na agad kita, di ba? Sasabihin mo pa papatayin natin. Nalaman pa ng nasa television pa, nalaman pa ng ang daming nagbablog, ang daming mainstream media. Tapos sasabihin mo papatay ako. Nalaman tuloy ng buong mundo. Tapos kaso kung ako ipapatay, hindi ko na sasabihin yun. Iuutos ko na lang. Ganon. Para wala kayong malaman. Ikaw ba, may kriminal bang umami na siya pumatay? Tungoy. So, yan po. Yun lamang po ang ating pag-uusapan. Maraming salamat po sa mga bago kong subscriber ngayong gabi. At syempre, bago kong subscriber ngayong gabi, sana magpatuloy pa rin po tayo sa ating ginagawang ganito. Wala po tayong pinapatamaan dito, basta ang sinasabi ko lang sa inyo, gusto ko po yung nararamdaman ko po yung puso nila, taos puso paglilingkod pag sa Senado na sila. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga sarili na kahit papano umangat-aban, kahit papano magkatrabaho ng maayos ang ating mga kabataan, ating mga tambay dyan, umayos ang ating kapaligiran, ang ating gobyerno. Yan. Kasi parang ngayon hindi na ako ginaganahan mamasyal sa totoo lang, hindi kagaya nun ng Duterte na may mapupuntahan ka talagang lugar para pumasyal. Ngayon parang wala na. Kaya sana sa darating na halalal,
solid. Lagi kong palalahanin kayo na solid tayo. PDP laban, ha. Lalo-lalo na po, si number 1 po sa atin si hindi ko sinasabi na bibili tayo, no. Para sa akin lamang po. Number 1 po si Rodante Marcoleta. Ayan, si Rodante Marcoleta. Totoong tao. Totoong may prinsipyo. Totoong may paninindigan. Hindi natatakot kahit kanino. Taos noo pa kahit kanino. Yan po si Rodante Marcoleta. At sa ibang mga abogado pa, Jimmy Bundok, Philip Salvador, and the other, si Lambino. Yan, si Lambino. Tapos si Bongo, Philip Salvador, si Bato. Yan, si Bato, kailangan natin yan para, alam nyo naman mga tiwaling pulis, siya lamang po ang ating panlaban, si Bato de la Rosa. So, PDP laban, good luck. Papaalalahanan ko kayo tuwing magbablog ako, PDP, solid po tayo. Solid! Team Duterte. Kaya, Sara Duterte, kami bahala. Mananalo ka dahil wala sila magagawa sa anting-anting ko na ESP. Yung alam mo mangyayari sa mga sunod na mga dekada, Pero hindi ko lang sinasabi. Ito kasi the most exciting part of the politics pala. Dito, ito na yon, yung labanan. Ito na yung pinakahintay natin mga vloggers eh. Ako hindi ako vloggers ha. Tingnan mo naman subscriber ko konti. Ako hindi ako vloggers. Ako lamang po yung ordinaryong nagbibideo lang dito. Dahil kung tatawagin nyo ako Duterte vloggers, hindi po. Ako po yung ordinaryong mamamayan na nagpapayag lamang ng aking saloobin. Ng aming saloobin kung ano naririnig ko dito sa kapitbahay, sa taong bayan na hinaing ang mahal na mga bilihin, ang mahal na mga produktong bilihin. Wala na ho tayong kundi bumoto ng tama at wasto. Bumoto ng wisely. Ikaw ba, binigyan na kita ng pagkakataon, uulit ka pa ba? Ngayong wala ka naman nagawa nung binigyan kita ng pagkakataon doon. Uulit ka pa ba sa akin? Di ba kakapalan na yung mukha? Kakapalan na yan ng mukha kung uulit ka pa. So, yun naman po. This is Marsolo once again at magandang araw. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, please subscribe ka naman sa channel ko para i-hit mo yung notification bell para updated po tayo sa ating mga videong gagawin na katulad nito. Ito naman si Marsolo nagsasabing, Baboos!